Okay. So let's do your reading. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Slow motion na tayo. Kwak, 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 kwak. Okay, so intro muna tayo. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading. Para po ito sa araw ng June 24, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating reading, hayaan mo muna na kunin ko itong pagkakataon na ito. Of course, na magpasalamat sa ating mga abangers. Maraming salamat po sa walang sawang paghihintay at pag-aabang po ng inyong mga readings. Thank you very much. Kukunin ko na rin po itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy ka dito sa ating channel at mahanap mo sana dito sa ating channel kung ano man ang iyong hinahanap sa iyong buhay, or hoping na I can actually provide it for you. Okay? Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below yung mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, let's go na tayo, my dear. Cut na natin into 3. 1, 2, 3. Okay. Tingnan natin. Anong meron sa araw na ito? June 24, 2026, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Tingnan natin anong meron. Uy. We have here the energy of the Six of Cups, energy ng nakaraan, energy ng past. Tingnan nga natin anong meron. Uy. Powerful! Ang lakas! Okay, ang lakas ng energy, my dear. Meron kang kinakat from the past. Energy ng nakaraan. Kung ano man to, my dear, tinatalikuran mo na siya. Energy ng possible na isang tao, okay, or posibleng bangungot. Ang kinakat lang naman natin, my dear, sa nakaraan is yung mga pangit. 'Di ba? Normally yun lang naman kasi masakit yung mga pangit na nangyari sa atin in the past. So, you are cutting it, my dear. Okay? Kinakat mo na kung ano man tong in the past. Maganda to. Kasi nakukuha ko dito na parang nagkakaroon ka ng acceptance and willing ka nang gumawa ng mga changes sa buhay mo. Okay? Pangit kasi yun, hindi kasi maganda yun, my dear, kung may nangyari in the past. So, hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin talaga siya. Ang hindi pa maganda dun, my dear, is kung nakakaapekto to sa buhay mo as of this moment. No, nakaraan na siya, pero nauwi siya sa trauma, nauwi siya sa kung ano man, nakakaabala siya sa mga pang-araw-araw na gawain mo, okay? Meron ka ditong ikakat, and yung energy niya is more on acceptance na bahagi na lang yun ng nakaraan at panahon na para tanggapin siya na nangyari kung ano man yung bagay na yun. Maganda yung energy, my dear. Acceptance, pagtanggap. Let me see, my dear. Next card tayo. Tingnan natin. Additional cards pa tayo. Water sign. We have here the energy of the Nine of Sword. Okay, kung ano yung bumabagabag sa iyo, my dear. Posibleng trauma, bangungot, my dear. Pinuputol mo na. Kung ano man yung nagiging dahilan or parang nagiging source, my dear, ng bangungot mo, ng Nine of Sword mo, ng pag-overthink mo, kinakat mo na yan. Kung tao yan, ikakat mo siya ngayong araw na ito. Puputulin mo na talaga. Magkakaroon ka ng mga acceptance, my dear, na hindi mo na kayang baguhin ang nakaraan. Nangyari na ang nangyari at you just need to move forward. Kinakailangan mo na lang talaga, may hihakbang yung mga paa mo at magpatuloy sa buhay. Okay, ang ganda nung energy, my dear. Nagre-release siya ng positive na, sobrang positive, my dear. Okay, sobrang positive yung energy niya. Tingnan natin, next card pa tayo. The Page of Cups.
probably for some of you is siguro ini-imagine mo, my dear, na magiging okay pa, or kaya pa siyang ayusin, maibabalik pa sa dati. Yun ang nakukuha ko, my dear. Siguro for the longest period of time, kahit na siguro masakit, kumapit ka at naniwala ka, my dear, na pwede pang maayos. Lalo na, my dear, kung sa loob to ng relationship, siguro naniwala ka, my dear, na kaya pa tong maayos kahit na ang realidad parang imposible na talaga siyang maayos, okay? For some of you, this is more on pag-o-overthink. Okay, nag-o-overthink kayo, nag-o-overthink. Halo-halo yung nakukuha ko na energy. Merong sa relationship, merong pag-o-overthink. Meron yung mga trauma. Okay, may kinalaman sa nakaraan. Pero doon na lang tayo mag-focus sa mangyayari ngayong araw na to. Ikakat mo na yun, my dear. Like, you will be facing your fears. Hindi naman to kaagad-agad kasi syempre yung mga bagay na yan, medyo matagal mong kasama yan. Pero to the point na gigising ka ngayong araw na to at sasabihin mo na ayoko na. Ayoko nang dalhin to sa susunod na chapter ng buhay ko or kung saan man ako pupunta. Ganon. So, maganda siya, my dear. We have here the energy of the Five of Pentacles. Five of Pentacles is energy ng kahirapan. I think hindi naman, siguro for some of you may kinalaman sa usapin ng pinansyal, di ba? Kasi nga, nakapokus kayo doon, so therefore, para naapektuhan yung usapin ng pinansyal. Pero yung na-highlight kasi sa Five of Pentacles is yung pagpapahirap na ginagawa nitong energy na to sa'yo. Yung suffering, yung misery, yung pagiging miserable na energy, yung parang kumakapit ka sa isang bagay na parang yun pa yung nagpapabigat sa'yo. Yun pa yung nagiging dahilan kung bakit ka lumulubog. No, it really doesn't matter kung ano man yan, my dear, na hinahawakan mo. Pero ngayong araw na to, nare-realize mo na kung ano man tong bagay na ito ay nagpapabigat sa'yo. Ito yung humihila sa'yo pababa. Pwedeng sa usapin ng pinansyal, ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi ka makaalis-alis dyan sa sitwasyon na yan. Kung ano man yan. Okay? Let me see. 8 cards lang tayo, my dear. 8 cards lang tayo for today. We have here the energy of the moon card. Kalungkutan, my dear, ang nakukuha ko sa combination ng dalawang card na to. Matinding kalungkutan, my dear. Na kahit na mahirap sa'yo, pinipilit mo pa rin talagang ayusin kung ano yung mga bagay na nasira sa nakaraan. Pinipilit mo pa rin talagang ibangon kung ano man yung mga bagay na yan. For some of you, mag-uumpisa kayo ng panibagong buhay na posibleng punong-puno ng pangangapa. No, it's just more on parang hindi talaga kayo sigurado kung paano magwo-work itong gagawin ninyo. Pero ang pinaka-highlight kasi dito, my dear, is pina-priority mo yung peace of mind mo. Yung utak mo, yung puso mo, pina-priority mo siya. Kaya kinakat mo. Mahirap to pagdating sa loob ng relationship, my dear, kasi isang tao na minahal mo, pero possible na kailangan mong tanggalin or kailangan mong ikat kasi hindi na talaga kayo nag-work, hindi na talaga kayo okay, or hindi na healthy yung connection ninyong dalawa. Mahirap to, my dear. Okay? Or posible naman for some of you is like may karelasyon ka nga, nandiyan siya, pero hindi mo naman siya maramdaman. So, it's better na parang tanggalin na lang talaga siya. As in, putulin na lang talaga siya. Okay? Tingnan natin. Let me see. Last 2 cards na lang tayo. We have here the energy of the Four of Cups and the Justice card. Okay. Hindi ko siya deserve. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Parang hindi mo siya deserve or hindi ko to deserve. Parang ganun na energy.
parang nagle-level up ngayong araw na to, my dear, yung self-worth mo sa sarili mo, which is maganda siya, my dear, ha, kasi nagle-level up yung self-worth mo sa sarili mo, and nare-realize mo, my dear, na hindi mo deserve yung mga ganitong klase ng bagay, or hindi mo deserve yung tao na yan, parang ganon. Okay, I can also feel yung energy ng karma over here sa energy ng justice. So sa araw na to, naglalabas ka ng matinding karma sa mga tao na nakagawa sa iyo ng hindi maganda. And mararamdaman nila yon. Mararamdaman nila yung karma na yon, my dear. I think the activation, my dear, ng karma mo is yung typical na nung kinat mo na talaga yung connection mo dun sa tao na yon. For some of you, posibleng matagal na kayo nagre-release ng karma sa ibang tao, pero hindi talaga siya 100% na pumapasok dun sa tao na yon. Kasi, nandun ka pa rin may sa moment na parang gusto mo pa rin talagang bigyan ng chance itong tao na to o itong energy na to. Kahit na sabihin mo na nagkokos na talaga ng matinding abala, matinding sakit sa ulo, matinding stress sa'yo, my dear. Yes, nagagalit ka and doon nanggagaling yung karma. Pero at the same time, nakukuha ko, my dear, na hindi na-activate yung karma because meron pa rin part ng puso mo na gusto mo pa rin talagang maayos lahat ito. Pero sa araw na to, my dear, by cutting yung connection o yung energy, my dear, na nagdudugtong sa inyong dalawa, ma-activate yung karma at mararamdaman yon nung tao na yon. Okay? Mararamdaman niya yon. Bottom deck of the card is the energy of the Chariot, okay? Energy na moving forward, okay? The Page of Swords and the Eight of Cups, okay? So, I think nandito yung moment na sinasabi mo sa sarili mo na, okay, ayoko na talaga. Ayaw mo na. I need to move on. I need to move forward. So, maganda naman may yung energy mo. Umaalis ka dun sa dilim, sa bangungot, sa ilusyon, at mas pinipili mo na bumuo ng isang bagay na totoo. Yung talagang nararamdaman mo, yung talagang nahahawakan mo. Okay? So, yun na nakukuha ko dito, my dear. Napakaganda na reading. May lungkot, pero masaya ako para sa'yo. Kasi, bumibitaw ka na sa isang bagay na posibleng ikaw na lang talaga ang naniniwala na magwo-work. Okay? So, my dear water sign, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 24, 2026. Ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.